May kasabihan nga ang nakararami na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan mula sa mga pusong malinis ang intensyon, mapagkumbaba, mapagbigay at mayroong katapatan. Ngunit paano na lamang kung sa isang araw, isang malaking biyaya ang dumating nang hindi inaasahan? Ika nga nila, ang bagay na too good to be true madalas ay mahirap na pagkatiwalaan, lalo na kung ang usapan ay malaking halaga ng perang kusang dumating sa iyo ng biglaan. Kaya mo pa kayang maging tapat at gawin ang nararapat? What's up guys? Sabay-sabay natin pakinggan ngayon ang kwento ng lalaking si Simon. Si Simon ay isang napakasipag na lalaki. Araw-araw ay nangongolekta siya ng mga basura at minsan naman ay nangangalakal upang mayroong pandagdag sa kanyang kinikita. Bagamat siya ay binata pa lamang, ganoon na lamang din ang pagsisipag nito sa kanyang trabaho upang mayroong maibang tulong na rin sa mga batang nasa lansangan at nanlilimos. Kaya naman marami sa mga bata ay malapit sa kanya at pagiging matulungin sa kabila ng siya ay nangangailangan din. Katulad ng kanyang nakagawian, paglilim na paglilim nga ng araw, ay sinisimulan na nga ni Simon na suubit ang basurahan sa tabi ng may isang malaki at magarang sikat na kainan. Dito nga isinimulan na nga niya ang pangongolekta ng mga basura at pagkakalkal ng iilan sa mga ito na mukhang malinis pa naman. Tinitingnan niya kung mayroon pa bang mga gamit na maaari pang pakinabangan at maaari ding ibenta sa kalakal. Ang ibang tao nga naman mapapakinabangan pa naman sana to Tinatapon lang nila porket hindi na nila kailangan. Ayaw nilang ipamigay. Mga aksayado talaga sa pera Sampit ng lalaking si Simon, sabay napabuntong hininga at muling nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang paghanap ng maaari pa sana niyang ipangkalakal, mayroon ngang isang bag na mukhang bago pa dahil sa itsura nito at mamahalin. Nagtaka talaga si Simon sa isang trash bag na kanyang hinahalukay. At dala na nga rin ng kanyang matinding pagtataka ay binuksan nga niya ito. At doon nga, tumambad sa kanyang muka ang libu-libong mga pera na sa kanyang pag-estima mukhang milyon-milyon nga ang halaga nito. Diyos ko, ang laking halaga nito Kanino naman kaya ito? Sino nagtapon ito? Sambit pa nga niya sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilan na mabigla sa kanyang nakita sa basurahan. Sa pag-iisip na baka mayroong iba nakakita at pag-interesan pa ng masama ang pera, minabuti na muna niyang pinatilihing nakabalot sa trash bag ang bag na nagdalaman nito at saka dinala sa kanyang tinutuluyan upang doon ay tingnan ang iba pang mga nakalagay sa loob ng bag. Gusto ni Simon na makita kung mayroon bang ID o kahit anong bagay na maaari nagdalaman ng personal na impormasyon patungkol sa may-ari ng bag na yun, para makontak niya ito at may sauli ang mga pera. Sa kabila naman kasi ng kanyang estado sa buhay, kahit kailan ay hindi nga niya naisipan na manlamang sa kanyang kapwa. Kahit pa na hindi naman niya sinasadyang makita lamang ito sa basurahan o hindi naman niya ito ninakaw. Magkano kaya ang lahat ng to? Mukhang hindi lang basta 1 milyon to Pero sino naman kaya ang magtatapon ng ganitong kalaking halaga ng pera? Ano nangyari dito? May pagtatakang tanong ni Simon sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang bag noong makarating nga siya sa kanyang tinutuluyan. Maya-maya pa lamang, sinimulan na nga rin niyang ayusin ang bawat kumpol ng mga pera at doon lang din niya nakumpirma ang halaga nito. Mahigit 3 milyon ang kabuuan ng perang ito. Sumunod naman niyang hinanap sa iba pang parte ng bag kung may iba pa nga bang nakapaloob dito sa pagbabaka sakali na baka may ID
na siyang may-ari ng bag na kanyang nakita. Habang tinitingnan nga niya ang bandang ibaba ng bag, ay mayroon siyang napansin na isang maliit at manipis na bagay na parang isang card. At pagbukas nga niya dito, tuwang-tuwa talaga siya noong makita na ID nga yun. Ayun, mabuti na lang may ID. Ani pa nga ni Simon. Sofia Morales? Basa niya sa pangalan sa ID. Bago pa man din niya naisipang tawagan ang taong tinutukoy niya doon, kahit na mayroong numero na rin nakalagay sa ID, ay nag-research nga muna siya sa pagkakakilanlan nito. Tinignan niya ang lahat ng social media account nito. Sinigurado nga talaga ni Simon na ang babaeng ito ang nagmamay-ari ng bag na kanya nakita na mayroong laman na napakalaking halaga ng pera. Ani pa nga ni Simon ay mahirap na ang panahon ngayon dahil marami na nga talaga ang hindi mangangas na gumawa ng mali para lamang kumita ng malaki. Hindi katulad niya na malinis ang kanyang intensyon. Kung kahit na may pagkakataon na sana, mas minabuti pa nga rin niya na gumawa ng tama. At yun ay ang isauli ang pera at hindi na nga pagka-interesan pa. Mag-iilang oras na nga rin nakababad sa computer si Simon. Pero hindi pa nga rin niya mahanap sa social media account ang pangalang Sofia Morales. Kaya naman, naisipan na nga lamang niya na i-turn over sa mga pulis at hayaan na lamang ang mga ito na hanapin ang tunay na may-ari. Ganoon naman, habang siya ay nag-i-scroll, aksidente nga niya nakita ang isang post patungkol sa nawawalang malaking halaga ng pera. Katulad nga ito ng kanyang natagpuan. At dito na nga rin niya nakumpirma ang pangalan ng may-ari na siya namang si Sofia Morales. Kaya naman, agad niyang binalikan ng ID at dinayal ang numero na nakalagay doon. Hanggang sa nakuusap nga niya ang isang babae mula sa kabilang linya na walang iba kung hindi si Sofia. Sa kabilang banda naman, noong mga oras na yun, ang babaeng si Sofia ay nag-aalmusal kasama ang kanyang fiancé na si Albert sa kanilang mag-arang bahay. Si Albert ay anak ng isang kilalang negosyante, pero hindi nga rin may kakaila ang angking kayabangan nito at hindi nga kagandahan ang pag-uugali nito sa likod ng gwapo nga nitong itsura. Sofia naman, you should really be more careful with your things, you know? Imagine mo na lang kung hindi nahanap ang bag na yun. Malaking kawalan din yun. I can afford all the expenses for our wedding naman. Of course, ako pa ba? But to think na parang nagtapon ka lang ng pera. Then what? Makikinabang ng doon yung mga tamad na mahihirap? That would be a big no for me. Buti na nga lang talaga may magsasauli, di ba? Well, maybe because of the reward and at the same time for the entitlement na mayroon siyang magandang loob. But who knows? Baka nga mamaya binawas na rin niya yung pera tapos magdadahilan na lang siya. Ay naku, pagdating talaga sa mga taong mahirap, wala akong tiwala sa kanila. Mahabang panayam ni Albert kay Sofia na mayroong mabibigat na nilalaman laban sa mga taong mahirap. Alam mo Han, napakadami mong sinasabi. Instead na maging thankful ka na lang kasi nag-decide na yung tao na ibalik yung pera. You keep on talking insensitive stuffs and nagging over things that no longer matter now that the money gonna be back to us. My goodness. Sagot naman ni Sofia na may halong pagkayamot sa kayabangan ng kanyang fiancé. Sasagot pa nga sana si Albert para ipaglaban ang kanyang naapakang pride noong biglang tumunog ang kanilang doorbell. Si Sofia na nga ang nagbukas ng pinto. Sa harap niya ay mayroong isang lalaki na dumating na mayroong dalang bag. Ang bag na kanyang nawawala. Magandang umaga po. Kayo po ba si Miss Sofia Morales? Tanong ni Simon. Opo sir, ako nga po.
Ikaw po ba yung nakapulot ng bag ko? Tanong ni Sofia na puno ng pasasalamat. Salamat po talaga sir ha. Salamat talaga. Dagdag pa nga niya. Naku ma'am, walang anuman po. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Dapat lang naman po talaga na isauli ko po ang hindi sa akin. Simpleng sagot ni Simon habang inaabot ang bag kay Sofia. Nga pala, tara muna sa loob. Pumasok ka muna. Paanyaya pa nga ni Sofia noong biglang, naku Sofia, wag na. Okay na siya dyan. Di ba kuya? Iaabot lang naman niya yung bag eh. Tsaka kunin yung reward. Tapos aalis na siya, di ba? Sarkastikong sabi ng fiancé ni Sofia na si Albert. Sabay ngumisi ng nakakaloko kay Simon. Ma'am, sir, hindi na po. Isasauli ko lang po talaga yung bag na yan. At hindi po ako naghahabol ng kahit anong premyo o reward. Sagot pa ni Simon. We, di nga. O baka naman kasi nakabawas ka na ng pera dyan, no? Sige na, aminin mo na. Sambit naman ni Albert. Han, ano ba yan? Ano ba mga sinasabi mo? Mahiya ka nga. Mahinang pagsaway ni Sofia sa kanyang fiancé dahil nahihiya nga siya kay Simon. Sir, confident po ako na walang kulang doon kahit isang piraso sir. May pagmamalaki ko po. Hindi po ako katulad ng iniisip nyo. Hindi ko po kailangan yan. Buong kumpiyansang sabi naman ni Simon na tila ba ay naibangan sa mga sinasabi ni Albert. O talaga lang ha? Sige, balik na Sofia. Pumasok na tayo para bilangin natin yan. Just to make sure you are not lying on my face. May pagkayamot na sabi ni Albert na hindi pinapansin ang pagsuway sa kanya ni Sofia. Sumang-ayon naman si Simon sa kagustuhan ni Albert para patunayan ang kanyang malinis na intensyon. At tulad nga ng kanyang sinabi, kumpletong-kumpleto ang perang ito. Walang labis, walang kulang. Dahil nga sa nangyari, ay tila napahiya si Albert kay Simon at Sofia. Kaya naman nakaisip siya ng maaaring ipanglaban kay Simon. By the way, saan mo nga ba nakuha ang bag na ito? At paano? Anong ginagawa mo sa buhay? Ano ang trabaho mo? Mayabang na tanong ni Albert sa pag-iisip na hindi nga kayang maintindihan at sagutin ni Simon ang kanyang mga katanungan. Isa po akong basurero, sir. Ma'am, napulot ko po ang bag na yan mula sa loob ng isang trash bag. At dahil sa pangangalakal ko din po, kaya ako po nahalukay ang trash bag na pinaglalagyan ng bag na yan. Napansin ko po kasi na mukhang bago pa at mamahalin ang bag na yan. Kaya naisipan ko pong kunin dahil mukhang mapapakinabangan ko pa. At saka doon ko nakita yung pera sa loob ng bag na yan. Pagpapaliwanag naman ni Simon. Namanghanga talaga at natuwa si Sofia sa kanyang mga narinig. Hindi nga nito lubos sa kalain na mayroong mabuting tao pa pala ang katulad ni Simon na handang gawin pa rin ang tama sa kabila ng tuksong nakalahad sa kanyang mga palad. Maraming salamat po talaga sir ha. Tanggapin mo po itong kaloob ko. Please, tanggapin mo po yan. Baka makatulong po sa iyo sa ibang paraan. Pakiusap ni Sofia. Sofia, huwag mo nang ibigay kung ayaw. Pakipot pa. Taas ng pride. Mahirap na nga, ang arte-arte pa. Ewan ko ba dyan? Sabat naman ni Albert na halatang nayayamot at saka nag-walk out. Sa mga oras na ito ay nahiya na nga rin si Simon na hindi tanggapin ang alok na reward ni Sofia. Sige po ma'am, tatanggapin ko na po ito dahil maluwag po sa puso ninyong ibigay ito. Maraming salamat din po. Sagot ni Simon sa dalaga at saka nagpaalam na rin. Hinatid naman siya ni Sofia hanggang sa gate nila.
Bago nga tuluyang lumisan si Simon, ay muling nagpasalamat ang dalaga at humingi rin ng paumanhin para sa pinakitang asal ng kanyang fiancé. Sa mga sumunod pang linggo, ay hindi pa rin maalis sa isipan ni Sofia ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Simon. Nakikita niya ang malaking pagkakaiba ng ugali nito sa kasintahan niyang si Albert. Isang simpleng basurero lamang si Simon, pero puno ito ng integridad. At sa kabila pa nga noon, mayroon itong busilak na puso. Hindi katulad ni Albert na saksakan ng yabang. At habang tumatagal, mas nakikilala na nga rin ni Sofia si Albert. Bagay na, malapit na nga rin yung pagsisihan. Isang araw, habang naghahanda sila Sofia at Albert para sa kanilang nalalapit na kasal, nagpasya nga silang kumain sa isang bagong bukas na restaurant. Sakto rin naman na dito nga madalas pumuesto si Simon para mangalakal at maghanap ng mga basura na pwede pa nga niya mapakinabangan. Habang pinipili ng magkasintahan ang mga pagkain na maaaring ihain sa araw ng kanilang kasal, bigla na lamang nagkaroon sila ng pagtatalo. Ikaw naman, Sofia, ako na ang sundin mo. Bakit hindi na lang yun ang kunin natin? Mas maganda yan. Matikas na sambit ni Albert. Pero gusto ko sana yung isa Mas paborito ko yun, Han. Diba? You should know better. Alam mo yan. Dati pa lang, gusto ko na ang pagkain yan. Mahinahong sagot ni Sofia. Sofia talaga? Ang dami-dami mong kaartihan. Mga babae nga naman Tsaka ano bang alam mo? Ako ang may alam kung ano ang maganda at hindi. And just like what you said, I should know better. Well, this is what I know is better. Kaya itong pipiliin natin. Tapos ang usapan. Sigaw ni Albert kay Sofia. Natahimik na nga lamang si Sofia dahil ayaw na nga rin niya na magkaroon pa ng eskandalo doon. Lalo na at isang presteryosong kainan pa naman yun. Subalit hindi pa man nakakapagpalamig ng ulo si Albert, ay bigla namang napatig si Sofia na tatayo sana upang pumunta sa banyo. Bigla na nga lamang din niyang naitapon ang spaghetti sa mamahaling polo shirt ni Albert. Sa tindi ng galit ng lalaki, ay nagawa nga niyang itulak si Sofia ng malakas. Dahilan upang bumagsak nga ito mula sa kanyang kinauupuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakita nga ni Simon ang pangyayaring ito mula sa kabilang lamesa at dali-daling lumapit para tulungang makatayo si Sofia. Hindi na tama yung ginagawa mo, pare, ha? Wala kang karapatan na manakit ng babae. Ang laki-laki mong tao, tapos ganyan ang ginagawa mo? Sampit ni Simon kay Albert. Nagulat na nga lamang din si Sofia sa bilis ng pangyayari. Simon, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Wait, what? Are you the basurero, kalkalero boy? Na kunyaring ayaw pa ng reward, pero tinanggap din naman. So kaya ka naman pala nandito You were able to afford some foods here because of the money we gave you. Tama ba ako? And anong tinawag mo sa akin? Pare? Who are you? How dare you? May pangaasar pa nga nitong banat kay Simon. Oo, ako nga ito. Yung basurerong nakapulot ng bag ng fiancé mo. Pero hindi ko tinanggap ang reward na yun para sa sarili ko. Dahil tinanggap ko ang alok ni Sofia para mailibre ang pamilya ng isa sa mga kasamaan ko sa pagbabasura dahil birthday ng anak nila. Bakit? Masama bang nandito rin kami? Gayong nagbabayad din naman kami? Pabarang sagot naman ni Simon na halatang medyo naaasar na nga rin sa kagaspangan ng ugali ni Albert. Alam mo, libre lang naman ang tumapak sa lupa minsan. Nakakasama rin kasi ang paglipad sa ere nang wala ka naman sa lugar.
Baka hindi mo magustuhan ang lagbak mo sa lupa pag bigla ka nalang bumagsak. Dagdag pa nga ni Simon. Abay, sira pala ang pag-iisip mo eh. Galit na sambit ni Albert kay Simon, at saka sinunggaban nga ito ng suntok. Gustuhin man ni Simon na gumanti at ipagtanggol ang kanyang sarili, pero minabuti na nga lamang niyang manahimik dahil ayaw na nga rin niyang masira pa ang araw ng pamilya ng kaibigang inibidahan pa nga niya para sana magsaya. Alam mo pre, tandaan mo to, hindi natin mapapalakad ng maayos ang isang kumpanya, maging ang isang relasyon, kung mismo ang puso at isipan natin ay hindi nakaayos. Baka kaya nagkakaganyan ang kumpanya mo ay dahil hindi maayos ang ugali mo, kaya apektado pati na rin ang pamamalakad mo. Huwag mo nang hayaan na sitwasyon ang magturo sa iyo para ibaba mo rin kahit minsan ang sarili mo. Kasi kung laging yabang lang ang meron ka, lahat sa iyo pwede ring mawala. Sambit muli ni Simon kay Albert, tapos tumingin nga rin siya kay Sofia. Ikaw din Sofia, suriin mong maigi ang pangloob na anyo bago mo ikulong ang sarili mo sa isang kalagayan o sitwasyon na mahirap na ring alisan. Kilalanin mo ang ugali ng lalaking pipiliin mong makasama habang buhay. Kung maayos ka namang babae, nararapat lang din na pumili ka rin ng lalaking kaya kang respeto. Sabi nga nila, know your worth. Dagdag pa ni Simon kay Sofia, at saka umalis at bumalik sa kanyang table. Bigla nga rin nilapitan ni Simon ang manager at gwardiya ng restaurant na ito, at mayroon nga siyang ibinulong sa kanila. Pareho ngang hindi nakapagsalita si Albert at Sofia sa mga sinabi ni Simon, na animoy napakalalim at napakalawak nga ng kanyang kaalaman, lalo na noong binanggit pa nga nito ang patungkol sa kumpanya ni Albert na nag-iwan ng palaisipan sa lalaking mayabang. Maya-maya lamang kinuusap nga sila ng manager ng restaurant at ng mga gwardya. Pinakiusapan nga sila ng mga ito na umalis na lamang doon. Dahil sa pangyayaring yun, napag-isipan ni Sofia ang kanyang relasyon kay Albert. Nakita na nga niya ngayon ang tunay na ugali ng kanyang fiancé, at napagtanto niya na hindi nga ito ang nais niya makasama habang buhay. Lumipas pa nga ang ilang buwan at tuloy nang nakipaghiwalay si Sofia kay Albert. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay, ngunit hanggang ngayon palagi pa nga rin naiisip ng Sofia si Simon. Isang araw, nagpa siya nga siyang puntahan ang lugar kung saan madalas magtrabaho si Simon. Tuwang-tuwa nga talaga siya noong makita ito. Hi Simon, kamusta ka na? Tanong ni Sofia noong makita si Simon na naglilinis ng kalsada. O Ma'am Sofia, ikaw po pala yan. Mabuti naman po ako. Napadalaw ka. Ikaw po, kamusta ka? Sagot ni Simon na mayroong ngiti. Ito, maayos naman. Gusto ko lang sana magpasalamat ulit sa ginawa mo noon. Sabi ni Sofia. Sir, naghihintay na po sa inyo ang daddy nyo. Kukunin ko na po ba ang sasakyan? Tanong ng isang lalaki kay Simon na bigla na lamang sumulpot. Sige, una ka na. Susunod na lang ako. Sagot naman ni Simon sa lalaki. Ipinagtaka nga rin kaagad ito ni Sofia, lalo na noong marinig nga nitong sir ang tawag ng lalaki kay Simon. Simula nga noon ay madalas na nga rin makita sila Sofia at Simon. Naging magkaibigan sila. Halos araw-araw nga kasi ay pinupunta ni Sofia kung saan man nandoon itong si Simon. Mas lalo nga talaga namangha si Sofia habang mas lalo nga rin nakikilala itong si Simon. Hindi siya makapaniwala kung gaano nga talaga kabait ang puso nito. Pero dahil na nga rin
Sa madalas nilang pagkasama, hindi na nila naiwasan na mahulog ang kanilang puso sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, napatanong itong si Sofia. "Simon, bakit nga ba basurero ang trabaho mo? Alam mo kaya mo naman na maghanap ng mas magandang trabaho eh. Halatang halata naman sa'yo. Napakatalino mo. Pero bakit yan pa rin ang mas pinili mo? Don't get me wrong ha. Curious lang talaga ako." Napangiti naman si Simon at sumagot. "Alam mo Sofia, may mga bagay kasi na gusto kong malaman tungkol sa mga tao. At isa pa, gusto ko rin talaga makita ang tunay na ugali ng mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Lalo na ang mga taong tinutulungan ko." Hindi nga kaagad naintindihan ni Sofia ang malalim na sagot ni Simon. Pero minabuti na nga lamang niya na huwag na lamang ungkatin pa ang bagay na ito dahil iniisip niya na baka ma-offend lamang si Simon sa kanyang mga tanong. Lumipas pa nga ang isang buwan, napansin ni Sofia na bihira na si Albert sa kanilang lugar. Isang araw, nabalitaan na lamang niya na ang kumpanya ni Albert ay malapit na nga mabankrupt. Wala nang ibang magawa si Albert kung hindi ang makiusap sa dating potential business partner sana nito na bigla na lamang umatras. Sa isa pang muling pagkakataon, ay nagbaka sakali si Albert para isalba ang kanilang negosyo. Wala na nga rin kasing ibang gustong tumulong sa kanya dahil sa kanyang naging kayabangan. Kung noon ay napakayabang niya, ngayon naman ipinagtatawanan na lamang siya ng nakararami. Isang araw, gulat na gulat talaga si Albert noong makita nga si Simon ang nasa loob ng opisina ng CEO na kumpanyang hihingian niya ng tulong. Doon na lamang niya napagtanto na kaya umatras dati ang kumpanyang yun sa kanilang napag-usapan ay dahil si Simon pala ang may-ari nito, ang basurero na kanyang minaliit at hinusgahan noon. Sa mga oras na ito ay lalo nga siya nawalan ng pag-asa. Naisip na nga rin niya na mas malabo na nga rin yung mapapayag ito dahil hindi lingid sa kanyang kaalaman ay nag-iwan ng babala noon si Simon na mukhang malabo na nga rin mabawi pa. Maya-maya pa nga rin ay bigla nga rin dumating dito si Sofia. Sinundan pala nito si Albert para isauli ang singsing sa lalaki. Nagulat nga rin si Sofia noong makita si Simon sa malaking building na yun at nagsuot nga ng napakagarang damit. "Anong ginagawa mo dito, Simon? Paano ka napunta dito? Tsaka bakit ganyan ang suot mo?" May pagtatakang tanong ni Sofia. Biglang napangiti si Simon at tumingin kay Albert. "Siguro, panahon na rin para malaman mo ang totoo, Sofia. Hindi talaga ako isang basurero. Ako si Simon Alcantara. Ako ang may-ari ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pasensya na dahil inilihim ko to sa'yo." Nagulat na rin talaga si Sofia sa revelasyong ito. "Pero bakit mo ito ginawa? Bakit ka nagpanggap bilang basurero?" "Nagpanggap ako bilang basurero para makita ko ang tunay na ugali ng mga tao, Sofia. At sa ganitong paraan, nakita ko ang pagkatao ni Albert. Bagay na pinasasalamatan ko dahil nalaman ko agad ang tunay na ugali at pakay ng lalaking yan sa kumpanya ko. Buti na lang talaga, hindi ko ibinigay sa kanya ang tulong na hinihingi niya sa kumpanya ko. Hindi naman pala nararapat para sa kanya. Sa ginawa ko rin pagpapanggap, mas marami ako natulungan na tunay na nangangailangan." Sagot naman ni Simon. Napatungo na lamang si Albert sa iya at hindi makatingin kay Sofia at Simon. At higit sa lahat,
Natagpuan ko din ang taong tunay na mahal ko, ang taong tatanggap sa akin kahit ano pa ang kalagayan ko at kahit maging sino pa ako. Sabi ni Simon habang nakatitig kay Sofia. Sofia, maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa'yo kung sino talaga ako? Pangako, magpapakatotoo na ako sa'yo. Ipapakilala ko na sa'yo kung ano, kung sino talaga ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia at tumango. Oo naman, Simon. Gusto kitang mas makilala pa. At buong puso akong magtitiwala sa iyo. Kahit dati pa lang na makilala kita, alam ko na napakabuti mong tao. Kaya hindi ako magdadalawang isip na ipagkatiwala sa iyo ang sarili ko. Sa puntong ito, ay biglang napatakbo na lamang din papalabas si Albert habang umiiyak. Sising-sisi talaga siya sa kanyang mga ginawa, lalo na sa kanya naging trato noon kay Sofia. Hindi niya akalain na siya pa pala ngayon ang magiging luhaan. Ang tao pala na kanyang minaliit noon ay siya pala sanang tutulong sa kanya para maiangat ang kanyang kumpanya. Pero ngayon, tila wala na nga talaga siyang pag-asa pa. Nagpasya si Simon na ipakilala nga si Sofia sa kanyang pamilya at ipaliwanag nga sa kanila ang kanilang kwento. Sa unang pagkataon, pumasok sila sa isang napakalaking mansyon at doon nga ipinaliwanag ni Simon ang kanyang buhay. Pumasok sila sa isang malaking sala at nandoon nga rin ang pamilya ni Simon, mga kilalang negosyante at mayayaman. Ipinakilala ni Simon si Sofia bilang kanyang kasintahan at ikinuwento ang kanilang natatanging kwento ng pag-ibig. Maging ang mga magulang ni Simon ay tuwang-tuwa at nagagalak talaga sa kanilang naging kwento. Grabe talaga, no? Hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang mangyayari sa atin, lalo na pagdating sa pag-ibig. Sino ba naman ang mag-aakala? Kahit nagpanggap na ang anak namin bilang basurero, may taong tatanggap at magmamahal pa rin sa kanya. Sambit ng mami ni Simon. Tama po kayo, tita. Noong una ko pa lang po kasi makilala si Simon, ipinakita na rin po niya kung gaano po siya kabuti. At tumanga po talaga ako sa kanya. Wala po siyang katulad. Kaya tanggap na tanggap ko po siya. Kahit ano pa man po ang mangyari. Kahit maging tunay man na basurero siya, tatanggapin at mamahalin ko po siya. Namulat na po ako sa katotohanan dahil matagal na panahon po ako nabulag sa maling pagmamahal ko sa maling tao din. Sagot naman ni Sofia. Maging ang napakaraming tao nga ay nagulat noong malaman nila kung sino ba talaga si Simon, dahil inaakala nila na isa lamang siyang hamak na basurero. Pero ang tunay pala ay talagang napakayaman niya. Sadyang mabuti lamang ang kanyang puso at handa nga siyang tumulong kanino man, basta tunay din na nangangailangan. Sa kabila ng yaman at estado ni Simon, nagdesisyon nga si Sofia na manatili sa kanyang tabi dahil nakita niya ang tunay na pagkatao nito. Grabe ka talaga, Simon. Noong una talaga, akala ko ay simpleng basurero ka lang. Hindi ko inaakala na ganyang kakayaman. At ang totoo pala, mas mayaman ka pa sa akin eh. Pero ngayon ko nang patunayan, kahit ano pa man ang maging sitwasyon mo, mas pipiliin mo pa rin ang maging mabuting tao. Kaya salamat talaga, nakilala kita. Kung hindi dahil sa'yo, baka maging masalimuot lang ang buhay ko sa piling ng mayabang na Albert na yun. Buti na lang talaga dumating ka sa buhay ko. Masayang sambit na Sofia habang nakatingin sa mga mata ni Simon. Hindi naging hadlang ang kanilang magkaibang mundo upang umusbong ang tunay na pag-ibig nila. Bagay na labis na ipinagpapasalamat ni Simon dahil nahihirapan nga siya makahanap ng babaeng mamahalin siya
kahit sino pa siya at hindi lang sa kung ano ang mayroon siya. Sa totoo lamang din kasi ay ilang beses na rin umibig itong si Simon. Maraming beses na nga rin siya nagkaroon ng karelasyon. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi siya tunay na minahal dahil karamihan sa kanila ay ginusto lamang siya para makuha ang mga bagay na mayroon siya, gaya na lamang ng mga material na bagay at karangyaan sa buhay. Ngunit kapag nagpapanggap siya na walang-wala na siya, bigla na nga lamang siyang iniiwan ng kanyang mga naging karelasyon. Hindi nga niya alam kung bakit. May kagawa-puan din naman siya at napakabuti ng kanyang puso, pero paulit-ulit lamang talaga ang mga nangyayari sa kanya noon. Gayunpaman, lubos nga talaga siya nagpapasalamat dahil kung hindi nga yun nangyari sa kanya noon, malamang ay hindi nga niya nakilala si Sofia. Napatunayan nga rin niya sa kanyang sarili na may mga tamang rason talaga kung bakit nangyayari ang bawat bagay sa kanyang buhay. Niyakap ni Simon si Sofia at nagpasalamat sa Diyos dahil sila nga ang nagkatagpo at nagmahalan. Nahanap ni Sofia ang tunay na pag-ibig sa taong hindi nga niya inaasahan, at si Simon naman ay natagpuan ang babaeng handa niyang mahalin ng buong puso. Nagtulungan nga lamang si Simon at Sofia para mas maging maayos ang kanilang buhay. Makalipas pa nga ang ilang taon, ikinasal na nga rin sila Simon at Sofia. Nag-isang dibdib na nga ang puso na tunay na nagmamahalan. Simon, ipinapangako sa iyo, kahit ano man ang mangyari, kahit maging totoo man na maging basurero ka, o kahit maghirap ka pa, handa kitang mahalin, handa kitang tagapin. Ipinapangako ko rin ang buong katapatan ko sa iyo. Kailanman ay hindi kita sasaktan. Pangako ni Sofia sa kanilang kasal. Ikaw din, Sofia. Asahan mo, kahit anong uri pa ng pananakit, hindi mo mararanasan sa akin. Mamahalin kita ng husto. Hindi ako magbabago. At ang tanging babaguhin ko lamang ay yung mga bagay na ayaw mo sa akin. Mabuti na nga lang talaga nagkakilala tayo. Dahil hindi ko maisip ang kinabukasan ko na wala ka sa tabi ko. Hindi ko maisip kung hindi ikaw yung babae na makakasama ko sa panghabang buhay. Mahal na mahal kita, Sofia. Ikaw lang at wala ng iba pa. Sagot naman ni Simon sa kanilang pag-iisang dibdib. Napakaraming tao nga talaga ang humanga sa kwento ng kanilang pag-ibig. Hindi nga nila akalain na posible pala talaga mangyari ang mga ganitong kwento o pangyayari sa buhay. Naging masaya nga talaga ang maraming tao sa pag-iisang dibdib nila Simon at Sofia. At doon na nga nagsimula ang kanilang napakasayang kwento. Napatunayan nila na hindi hadlang ang estado sa buhay ng isang tao upang makahanap ng tunay na pag-ibig. Maaaring napakadaming tanong na dumadaan sa ating isipan na wala pa ring sagot sa ngayon. Pero asahan din natin na kapag nangyari na ang mga bagay na dapat mangyari, mabibigyan nga ito ng kasagutan. Sa bawat pagsubok at pagkakatagpo, nananaig ang kabutihan at pagmamahal. At si Simon at Sofia ay nabuhay ng maligaya ng magkasama. Pareho nga nilang ipinangako si isa't isa na hindi maghihiwalay ang puso nilang nagmamahalan. Samantala, ang dati namang kasintahan ni Sofia na si Albert, ngayon ay lugmok na lugmok. Talagang napakadami niyang pagsisisi dahil sa ginawa niya noon kay Sofia. At dahil na nga rin sa kanyang kayabangan, ito na nga rin naging dahilan kung bakit siya bumagsak. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Simon. Sa kwentong ito ay pinapaalam, walang makakapagsabi kung kailan mo nga ba makikita ang tunay na magmamahal sa iyo. Ngunit ang bagay na masisigurado natin kung totoo ang pagmamahal sa atin ng isang tao ay handa nga nila tayong tanggapin.
kahit sino tayo o anuman ang ating pinagmulan. Huwag po natin kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.